Lumaki ako sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng bundok at makakapal na kagubatan. Tahimik ang buhay doon, simple lang ang mga tao at halos magkakakilala ang bawat isa. Pero sa kabila ng payapang itsura ng aming lugar, may isang bagay na matagal nang bumabagabag sa aming isipan, ang matandang nakatira sa gilid ng bundok. Bata pa lang ako, paulit-ulit ko nang naririnig ang mga kwento tungkol sa kanya. Sinasabi ng mga matatanda na isa raw siyang aswang, isang nilalang na umiiwas sa tao at lumalabas lang kapag gabi na. Tuwing maririnig ko yon, kusa akong kinikilabutan, lalo na kapag sumasapit ang dilim at tahimik na ang buong baryo. Ang bundok na tinutukoy nila ay hindi naman gaanong kalayo sa amin, pero parang may pagitan na hindi mo maipaliwanag. Parang may hangganan na kahit kaya mong lakarin, hindi mo basta-basta tatahakin dahil sa takot. Mula sa bahay namin, tanaw ko ang bahagi ng bundok na iyon, lalo na kapag dapit hapon. Madalas ay napapansin ko ang isang maliit na kubo na halos natatakpan ng mga puno. Sabi nila, doon nakatira ang matanda. Walang nakakaalam kung paano siya nabubuhay, kung saan siya kumukuha ng pagkain, o kung bakit pinili niyang manirahan mag-isa sa ganoong lugar. Tuwing gabi, may mga pagkakataon na may makikita kang mahinang ilaw mula sa kubo niya. Hindi iyon tulad ng ilaw ng gasera o kandila na karaniwan sa amin. Iba ang dating, parang kumikislap, parang gumagalaw. May mga gabi rin na may maririnig kang kakaibang tunog mula sa bundok. Hindi mo matukoy kung hayop ba iyon o kung ano. Pero sa tuwing maririnig iyon, siguradong magsasara agad ang bintana at magbubulong ng dasal. Ganon kalalim ang takot ng mga tao sa kanya. Minsan, habang kumakain kami ng hapunan, napag-usapan na naman siya ng mga matatanda. Tahimik akong nakikinig habang kunwari ay abala sa pagkain. Sabi ni Mang Selo, may mga nawawala raw na manok at kambing sa baryo at malamang ay gawa iyon ng matanda. Dagdag pa ni Aling Rosa, may nakakita raw sa kanya noon na may dalang dugo sa damit. Hindi ko alam kung totoo iyon o gawa-gawa lang, pero ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon sa loob ko. Lalo tuloy akong natakot. Simula noon, pinagbabawalan na kaming mga bata na umakyat sa bundok. Kahit maglaro man lang sa paanan nito, bawal. Huwag kayong lalapit doon, sabi ng nanay ko. Hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng matandang iyon. Tumanggo lang ako kahit sa loob-loob ko ay puno ako ng tanong. Kung totoo ngang masama siya, bakit wala naman namang nasasaktan na tao? Bakit puro hayop lang ang sinasabing nawawala? Pero hindi ko na iyon tinanong pa. Bata pa lang ako noon at mas nangingibabaw ang takot kaysa sa kuryosidad. Pero kahit ganon, hindi ko maiwasang mapatingin sa bundok tuwing mag-isa ako. May kakaibang pakiramdam sa tuwing naiisip ko ang matanda. Hindi ko maipaliwanag kung takot ba iyon o awa. Minsan, iniisip ko kung hindi ba siya nalulungkot na mag-isa. Kung hindi ba siya natatakot sa dilim, sa lamig at sa mga tunog sa gabi. Pero agad ko ring pinipigilan ang sarili ko. Aswang iyon, bulong ko sa sarili ko. Hindi siya tulad natin. Isang gabi, habang nakahiga ako sa banig, hindi ako makatulog. Tahimik ang paligid, taning huni ng mga kuligrig ang maririnig. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw ko ang bundok at doon ko na naman nakita ang ilaw mula sa kubo ng matanda. Mahina pero malinaw. Nakatingin lang ako doon parang may hinihintay na mangyari. Hindi ko alam kung bakit pero imbes na matakot, parang may kung anong humihila sa atensyon ko. May mga sandaling iniisip ko kung totoo nga ba ang lahat ng sinasabi nila o baka naman may ibang dahilan kung bakit siya nag-iisa doon. Pero sa tuwing pumapasok sa isip ko ang ganoong tanong, naaalala ko ang mga kwento ng mga matatanda, ang mga nawawalang hayop, ang dugo sa damit, at ang mga kakaibang tunog sa gabi. At sapat na iyon para bumalik ang takot ko. Sa baryo namin, iisa lang ang sigurado. Walang gustong lumapit sa matanda, walang gustong makakita sa kanya, at higit sa lahat, walang gustong malaman ang katotohanan tungkol sa kanya.
Dahil para sa amin noon, mas madaling maniwala sa kwento ng aswang kaysa harapin ang posibilidad na baka mali kami. At ako, bilang isang batang lumaki sa ganitong paniniwala, dala ko ang parehong takot. Takot sa isang matandang hindi ko naman kailanman kailangan kausapin, pero hinusgahan ko na sa isip ko bilang isang malimaw. Isang umaga, nagising ako ng maaga dahil sa sigaw ng nanay ko. Nawawala raw ang isa naming kambing. Karaniwan na sa baryo namin ang ganitong pangyayari. Pero sa tuwing may nawawala, iisa lang ang agad pumapasok sa isip ng lahat, ang matanda sa bundok. Habang nagmamadali akong maghilamos at magbihis, naririnig ko na ang bulungan ng mga kapitbahay sa labas. May ilan na nagsasabing baka raw muli na namang kumuha ang aswang. Kahit wala namang patunay, parang iyon na agad ang sagot sa lahat ng nawawala. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon, pero nagpa siya kung ako na mismo ang maghanap ng kambing. Siguro dahil sawa na rin akong puro takot ang nararamdaman, o baka may parte sa akin na gustong malaman ng totoo. Tahimik akong umalis ng bahay. Hindi ko na hinintay ang pahintulot ng nanay ko. Bitbit ko lang ang isang lumang lubid at isang maliit na kahoy na patpat na para bang sapat na iyon para protektahan ako kung sakaling totoo ngang may aswang sa bundok. Habang papalayo ako sa baryo, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang may ingay na usapan ng mga tao ay napalitan ng tunog ng hangin at mga dahon. Mas lumalamig ang simoy at mas nagiging makapal ang mga puno. Ramdam ko ang bawat hakbang ko, parang bawat galaw ay may kaakibat na kaba. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na babalik din agad ako kapag wala akong nakita. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung hanggang saan ako aabot. Nakita ko ang bakas ng kambing sa lupa, mga yapak na papunta sa mas mataas na bahagi ng bundok. Sinundan ko iyon kahit na unti-unti nang bumibigat ang pakiramdam ko. Habang tumatagal, mas nagiging tahimik ang paligid. Wala na akong marinig kundi ang sarili kong paghinga. Doon ko naalala ang mga kwento ng matatanda, ang mga nawawalang hayop, ang mga kakaibang tunog, at ang matandang sinasabing aswang. Napahinto ako saglit. Napatingin sa paligid at muntik ko nang isuko ang paghahanap. Pero bigla kong narinig ang mahinang ungol, parang tunog ng isang hayop na nasasaktan. Sinundan ko iyon at doon ko nakita ang kambing namin. Nakasabit ang paa sa pagitan ng dalawang ugat ng puno. Pilit itong kumakawala pero lalo lang nasasaktan. Agad akong lumapit kahit na naninginig ang mga kamay ko. Habang tinatanggal ko ang pagkakasabit ng paa nito, naramdaman kong hindi na ako nag-isa. May presensya sa likod ko. Dahan-dahan akong napalingon at doon ko siya unang nakita. Ang matanda. Nakatayo lang siya ilang hakbang ang layo sa akin. Tahimik na nakatingin. Nanuyo ang lalamunan ko at parang tumigil ang tibok ng puso ko sa kaba. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o magsisigaw. Sa itsura niya, payat siya, mahaba ang buhok at balbas, at suot ang lumang damit na halos kupas na. Hindi siya mukhang katulad ng iniisip kong halimaw, pero sapat ng mga kwento para matakot pa rin ako. Hindi siya gumalaw agad. Nakatingin lang siya sa akin at sa kambing na hawak ko. Pakiramdam ko noon, anumang sandali ay may gagawin siyang masama. Nahapitan ang hawak ko sa patpat, kahit alam kong wala itong silbi kung sakaling umatake siya. Gusto kong tumakbo pero parang hindi ako makagalaw. Maya-maya, siya ang unang nagsalita. Mahina ang boses niya, halos pabulong. Tinanong niya kung akin daw ba ang kambing. Hindi agad ako nakasagot, parang hindi ko inaasahan na magsasalita siya ng ganoon. Tumanggo na lang ako, kahit naramdam kong nanginginig ang buong katawan ko. Lumapit siya ng kaunti, at doon lalo akong kinabahan. Pero imbes na manakit, dahan-dahan siyang yumuko at tinulungan akong alisin ang pagkakasabit ng paa nito. Maingat ang mga galaw niya, parang sanay na sanay siya. Hindi siya nagmamadali at tila alam niya kung paano hindi masaktan ng hayop. Ilang sandali lang ay nakalaya na ang kambing at agad itong tumayo, kahit medyo pilay pa. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari. Ang matandang kinatatakutan ng buong baryo, siya mismo ang tumutulong sa akin. Hindi siya nagsalita agad pagkatapos nun. Tinignan niya lang ang kambing, saka ako. May kung anong lungkot sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag.
Hindi iyon ang inaasahan kong makita sa isang aswang. Inabot sa akin ang lubid na nahulog ko kanina. Hindi ko man lang napansin na nabitawan ko iyon sa takot. Kinuha ko iyon ng dahan-dahan. Iwas na iwas ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Pasasalamat ba o paalam? Pero parang walang salitang gustong lumabas sa bibig ko. Bago ako tuluyang umalis, narinig ko siyang muling nagsalita. Sinabi niyang mag-iingat daw ako sa pag-akyat sa bundok dahil delikado ang lugar. Simple lang ang sinabi niya, pero iba ang dating sa akin. Parang hindi iyon babala ng isang masamang nilalang, kundi paalala ng isang taong nag-aalala. Hindi ko na siya sinagot. Agad kong hinilang kambing pababa ng bundok, halos nagmamadali. Pero habang papalayo ako, hindi ko maiwasang maalala ang mga nangyari. Ang takot na dala ko paakyat sa bundok ay napalitan ng kalituhan. Kung aswang nga siya na magdi, bakit niya ako tinulungan? Bakit parang wala akong nakitang masama sa kanya? Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng pagduda sa mga kwento ng mga tao. At kahit pilit kong binabalikan ng takot ko sa kanya, hindi ko na iyon maramdaman ng buo tulad ng dati. Sa halip, may pagong tanong na unti-unting nabubuo sa isip ko. Paano kung mali kami tungkol sa kanya? Pagkababa ko ng bundok, sinalubong agad ako ng nanay ko at ng ilang kapitbahay. Halata sa mga mukha nila ang kaba, pero agad iyong napalitan ng galit nang makita nilang galing ako sa direksyon ng bundok. Tinatanong nila kung saan ako nanggaling, kung bakit ako umakyat, at kung may nakita ba ako roon. Hindi ko agad nasagot ang mga tanong nila, parang may kung anong pumipigil sa akin na sabihin ng totoo. Sa halip, sinabi ko na lang na nakita ko ang kambing malapit sa puno at ako lang ang nagtanggal sa pagkakasabit nito. Hindi ko binanggit ang matanda. Simula noon, parang may nabago sa akin. Tuwing naririnig ko ang mga usapan tungkol sa aswang sa bundok, hindi na ako basta sumasang-ayon. Tahimik lang akong nakikinig. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Ilang araw ang lumipas, pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang itsura ng matanda. Ang tahimik niyang kilos, ang maingat niyang paghawak sa kambing, at ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi iyon ang imahe ng isang nilalang na kinakatakutan ng lahat. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa likod ng bahay, napatingin ako sa bundok. Tahimik ang paligid at tila ba tinatawag ako ng lugar na iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero parang gusto kong bumalik. Hindi na dahil sa nawawalang hayop, kundi dahil sa matanda. Gusto kong makita kung tama ba ang hinala ko na hindi siya masama. Pero kasabay ng kuryosidad na iyon ay ang takot na baka mali ako, na baka sa susunod na makita ko siya ay iba na mangyari. Kinabukasan, nagpa siya akong umakyat muli. Mas maaga akong umalis kaysa dati para walang makapansin. Habang naglalakad ako paakyat, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Hindi na iyon katulad ng takot na naramdaman ko noon. May halong kaba, pero may kasama ng tapang. Alam kong delikado ang ginagawa ko, pero mas malakas ang kagustuhan kong malaman ng katotohanan. Pagdating ko sa bahagi ng bundok kung saan ko siya unang nakita, napahinto ako. Tahimik ang paligid at wala akong marinig kundi ang hangin na dumadaan sa mga puno. Sandali akong nag-alinlangan kung tutuloy pa ba ako. Pero bago pa ako makapagdesisyon, may narinig akong mahinang kaluskos na di kalayuan. Dahan-dahan akong lumapit, maingat ang bawat hakbang. At doon ko siya nakita muli. Nakaupo siya sa tabi ng isang maliit na hayop, isang aso na halatang sugatan. May sugat ito sa paa at hindi makagalaw ng maayos. Ang matanda ay may hawak na dahon at tila dinudurog iyon gamit ang isang maliit na bato. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ang dinurog na dahon sa sugat ng aso. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Parang ayaw niyang masaktan ng hayop kahit kaunti. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o magtatago. Pero bago pa ako makapagdesisyon, napansin niya ako. Dahan-dahan siyang napatingin sa direksyon ko. Saglit kami nagkatitigan at muli kong naramdaman ng kaba. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako umatras. Lumapit ako ng kaunti pero hindi masyadong malapit. Nakatingin lang ako sa ginagawa niya. Wala siyang sinabing kahit ano,
Ipinagpatuloy niya lang ang pag-aalaga sa aso. Ilang sandali pa, natapos na siya at dahan-dahang inihiga ang hayop sa damuhan. Parang alam na ng aso na hindi siya sasaktan, kaya hindi ito nagpumbiglas. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nagtanong ako kung gagaling pa ba ang aso. Mahina lang ang boses ko, pero sapat para marinig niya. Tinignan niya ako saglit bago sumagot. Sinabi niyang kung aalagaan ng maayos, may pag-asa. Simpleng sagot lang, pero ramdam ko ang tiwala sa paraan ng pagsasalita niya. Napansin ko rin ang paligid. May ilang halaman na nakatanim malapit sa kanya, maayos na nakaayos kahit nasa gitna ng bundok. May mga nakasanggit ding dahon at ugat sa isang bahagi ng kubo niya, parang pinatutuyuan. Doon ko naisip na baka iyon ang ginagamit niya bilang gamot, na baka kaya may kakaibang ilaw sa gabi ay dahil sa ginagawa niyang iyon. Umupo ako sa isang bato, hindi masyadong malapit pero sapat para makita ko siya ng malinaw. Hindi niya ako pinaalis, hindi rin niya ako pinansin ng masama. Parang normal lang sa kanya ang presensya ko. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng takot. Sa halip, parang may kakaibang gaan sa pakiramdam ko. Ilang sandali pa kaming nananatiling tahimik. Walang salita, pero parang may naipapahiwatig ang katahimikan na iyon. Unti-unti kong naramdaman na hindi ko na siya nakikita bilang isang aswang. Isa lang siyang matanda na namumuhay maisa, tahimik at may sariling paraan ng pamumuhay. Bago ako umalis, tumayo siya at pumasok sa loob ng kubo. Akala ko ay iiwan na niya ako, pero maya-maya ay lumabas siya na may dalang maliit na sisidlan. Inabot niya iyon sa akin. Sinabi niyang tubig iyon mula sa bukal sa taas ng bundok. Malinis at siguradong inumin. Nag-alinlangan ako saglit, pero kinuha ko rin. Inumin ko at sa totoo lang, iyon ang pinakamasarap na tubig na tikman ko. Malamig, presko, at parang may kakaibang linis. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakangiti siya. Mahina pero totoo. Pagbaba ko ng bundok, dala ko ang sisidlan at ang mga bagong tanong sa isip ko. Hindi ko pa rin sinabi sa kahit sino ang nangyari, pero malinaw na sa akin ang isang bagay. Hindi siya ang halimaw na iniisip ng lahat. At habang iniisip ko iyon, lalo kong naramdaman na may mas malalim pang kwento ang matandang iyon na hindi pa alam ng baryo namin. Simula noong araw na iyon, naging bahagi na ng tahimik kong gawain ang pag-aakyat sa bundok. Hindi araw-araw, pero sa tuwing may pagkakataon, bumabalik ako roon na parang may hinahanap na hindi ko pa ganap na nauunawaan. Hindi ko pa rin sinasabi sa kahit kanino ang tungkol sa matanda. Para bang may kasunduan kaming dalawa na hindi kailangang ipaliwanag. Isang lihim na ako lang ang nakakaalam. Sa bawat pagpunta ko roon, mas lalo kong nakikilala ang buhay niya. Hindi siya pala salita. Madalas, tahimik lang siya habang ginagawa ang mga bagay na tila bahagi na ng kanyang araw-araw na pamumuhay. Pero kahit ganoon, may paraan siyang magparamdam ng kabutihan. Hindi niya kailangang magsalita ng marami para maipakita iyon. Isang hapon, nadatnan ko siyang may hawak na isang maliit na ibon. Halatang sugatan ng pakpak nito. Dahan-dahan niya itong nililinis gamit ang tubig mula sa isang lumang sisidlan, saka nilalagyan ng dinurog na dahon. Nakaupo lang ako sa di kalayuan, pinapanood ang bawat galaw niya. Hindi ko na malayang napapangiti na pala ako habang nakikita kung gaano siya kaingat sa pag-aalaga ng hayop. Wala akong makitang bakas ng kasamaan sa kanya. Sa halip, puro pag-aaruga ang naroon. Napansin ko rin ang paligid ng kanyang kubo. Noon, ang tingin ko lang doon ay isang madilim at nakakatakot na lugar. Pero habang mas tumatagal akong bumibisita, unti-unti kong nakikita ang kabaligtaran nito. May mga halaman na maayos niyang itinanim sa gilid. Iba't ibang klase. May maliliit, may malalaki, at may mga dahon na hindi ko pa nakikita sa baryo. May mga nakasabit na bungkus ng ugat at dahon na pinatutuyo niya. Sa una, naaalala ko ang mga kwento ng matatanda, na baka raw ginagamit niya iyon sa kung anong masamang gawain. Pero ngayon, malinaw na sa akin na hindi iyon totoo. Minsan, naglakas loob akong magtanong kung para saan ang mga halaman.
Saglit siyang tumingin sa akin bago sumagot. Sinabi niyang iyon daw ang mga ginagamit niyang gamot para sa sugat, sa lagnat, at sa iba kong karamdaman. Tahimik lang siyang nagsasalita pero ramdam ko ang lalim ng kaalaman niya. Para bang matagal na niyang pinag-aaralan ng mga iyon. Doon ko unti-unting naintindihan kung bakit may ilaw sa kubo niya tuwing gabi. Hindi iyon dahil sa kung anong kababalaghan, kundi dahil sa ginagawa niyang paghahanda ng mga halamang gamot. Ang mga kakaibang tunog na naririnig ng mga tao ay malamang ay galing sa mga hayop na inaalagaan niya o sa mga gamit niyang kahoy at bato. Lahat ng kinatatakutan ng baryo namin ay may simpleng paliwanag, pero walang naglakas loob na alamin iyon. Habang mas nakikilala ko siya, mas lalo akong nalulungkot para sa kanya. Isang taong namumuhay ng mag-isa, tinuturing na halimaw ng mga taong hindi man lang sila kilala. Hindi ko maiwasang isipin kung gaano kahirap ang ganoong buhay, kung paano niya natitiis ang katahimikan, ang pag-iisa, at ang takot na ibinibigay sa kanya ng iba. Pero kahit ganoon, hindi ko nakitang nagalit siya. Wala akong narinig na reklamo mula sa kanya. Tahimik lang siyang nagpapatuloy sa kanyang buhay. Parang tanggap na niya ang lahat. May mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakatingin sa malayo, sa direksyon ng baryo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya sa mga sandaling iyon, pero may lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat pagdalaw ko, mas nagiging komportable ako sa presensya niya. Hindi na ako natatakot tulad ng dati. Sa halip, parang may pakiramdam ng kapanatagan sa tuwing naruroon ako. Minsan, nagdadala ako ng kaunting pagkain, tinapay o prutas na hindi namin masyadong napapansin sa bahay. Hindi ko alam kung tama bang gawin iyon, pero pakiramdam ko, iyon lang ang paraan ko para makabawi sa kabutihang ipinapakita niya. Tinanggap naman niya iyon, pero hindi siya nagsasalita ng pasasalamat. Tumatanggo lang siya, at sapat na iyon para sa akin. Sa simpleng paraan, parang unti-unti kaming nagkakaunawaan kahit walang masyadong salita. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling lihim ang lahat sa baryo. Sa ibaba, patuloy pa rin ang mga kwento tungkol sa aswang. Tuwing may nawawalang hayop o may kakaibang nangyayari, siya agad ang sinisisi. At tuwing naririnig ko iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng inis at awa. Gusto kong sabihin ng totoo, pero alam kong hindi pa iyon ang tamang panahon. Alam kong hindi sila basta maniniwala. Kaya pinili kong manahimik. Pinili kong itago ang katotohanang unti-unti kong natutuklasan. Pero sa loob ko, malinaw na ang lahat. Ang matandang kinatatakutan ng lahat ay hindi isang aswang. Isa siyang taong marunong mag-alaga, marunong magpagaling, at marunong magtiis sa gitna ng maling husga ng iba. At habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na darating ang araw na hindi na pwedeng manatiling lihim ang lahat. Dahil ang katotohanan, kahit gaano pa katagal itago, ay may paraang lumabas. At kapag nangyari iyon, alam kong magbabago ang tingin ng lahat, kahit pa huli na para sa matandang matagal nang nag-iisa sa bundok. Isang gabi, biglang nagulo ang buong baryo. Narinig ko ang sigawan sa labas habang papalubog na ang araw. Paglabas ko ng bahay, nakita ko ang mga kapitbahay naming nagkukumpulan. May halong takot at galit sa kanilang mga mukha. May isang batang lalaki raw na biglang nilagnat ng mataas, nanginginig at hindi mapakali. Sabi ng ilan, parang may kakaiba raw sa kanyang kondisyon at walang nakapagpapaliwanag kung ano ang sanhi nito. Habang pinapakinggan ko ang usapan nila, unti-unti kong naramdaman ang direksyon ng kanilang iniisip. Hindi nagtagal, may isang nagsalita na baka raw sumpa iyon ng matanda sa bundok. Parang apoy na kumalat ang ideyang iyon sa isipan ng mga tao. Isa-isa silang sumang-ayon at sa loob lang ng ilang minuto, ang takot ay napalitan ng galot. Para bang kailangan nilang may sisihin at ang pinakamadaling puntahan ay ang matagal na nilang pinaniniwalaang aswang. Sinubukan kong magsalita. Sinabi kong baka may ibang dahilan, na baka may sakit lang ang bata. Pero agad akong pinatigil. Sinabihan akong huwag makialam,
at huwag ipagtanggol ang isang nilalang na matagal na raw nilang pinagdududahan. Bata lang daw ako at wala akong alam. Napatahimik ako, pero sa loob ko, nag-iingay ang kakot. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa matanda. Hindi nagtagal, may ilang lalaki ang nagdala ng mga sulo at kahoy. Alam ko na agad ang balak nila. Aakyat sila sa bundok, pupuntahan ang kubo at paaalisin ng matanda o mas malala pa roon. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Kung hindi ako kikilos, maaaring mangyari ang pinakakinakatakutan ko. Hindi na ako nagdalawang isip. Tahimik akong kumawala sa grupo at tumakbo papunta sa bundok. Halos hindi ko na nararamdaman ang pagod habang umaakyat. Ang tanging nasa isip ko ay ang babala sa matanda. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, pero alam kong kailangan niyang malaman ng paparating na panganib. Pagdating ko sa kubo, nakita ko siyang nakaupo sa labas. Parang wala siyang kamalay-malay sa nangyayari sa ibaba. Humihingal akong luhapit sa kanya, halos hindi na makapagsalita sa pagod at kaba. Sinabi ko na paparating ang mga tao, galit na galit, at naniniwalang siyang may kasalanan sa sakit ng bata. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang napatingin ng diretso sa akin at parang may naunawaan agad sa mga sinabi ko. Pero hindi siya nagpanik, hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago. Sa halip, tahimik lang siyang tumayo at tumingin sa direksyon ng baryo. Parang matagal na niyang inaasahan ng ganitong mangyayari. Mas lalo akong kinabahan sa kanyang reaksyon. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang umalis, na baka saktan siya ng mga tao, pero umiling lang siya. Maya-maya, narinig na namin ang mga sigaw mula sa ibaba. Papalapit na sila, may mga sulo na, at kitang-kita ko ang galit sa kanilang mga mukha habang umaakyat. Nahumigpitan ang hawak ko sa damit ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong tumayo sa harap niya, pero natatakot din ako sa maaaring mangyari. Nang makarating ang mga tao, agad nilang pinalibutan ang kubo. May ilan na sumisigaw, may ilan na nagmumura, at may ilan na handang sunugin ng lugar. Tinuro nila ang matanda at sinabing siyang may gawa ng sakit ng bata, na matagal na raw siyang salot sa baryo at kailangan na siyang paalisin. Hindi ko na kinaya. Lumapit ako sa harap at sinubukang ipagtanggol siya. Sinabi kong hindi siya masama, na nakita ko kung paano siya tumulong sa mga hayop, kung paano siya mag-alaga. Pero walang nakinig. Mas lalo pa silang nagalit. Sinabihan akong manahimik at huwag makialam sa bagay na hindi ko nauunawaan. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik lang ang matanda. Nakatingin lang siya sa mga tao, walang galit, walang takot. Parang may kung anong pagod sa kanyang mga mata. Hindi pisikal na pagod, kundi pagod na mula sa matagal na panahon ng pag-iisa at maling paghubusga. Doon ko unang nakita ang lalim ng kanyang kalungkutan. May isang lalaki ang lumapit at itinulak ang pinto ng kubo, parang naghahanap ng ebidensya. Ang iba naman ay nagtaas ng sulo, handang sunugin ang lugar. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon, parang anumang oras ay may mangyayaring hindi na kayang bawiin. Tumingin ako sa matanda, umaasang may gagawin siya, may sasabihin na makakapigil sa lahat. Pero nanatili lang siyang tahimik, nakatayo sa gitna ng galit ng mga tao. At sa sandaling iyon, mas lalo kong naintinihan kung gaano siya katagal na nagtiis ng ganitong trato, nang walang lumalaban sa kanya, nang walang naniniwala. At habang palakas ng palakas ang sigawan, naramdaman kong papalapit na kami sa isang sandali na magbabago ng lahat. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kahit nanginginig ang mga tuhod ko at ramdam ko ang takot sa dibdib, tumayo ako sa harap ng matanda. Parang otomatikong gumalaw ang katawan ko. Sumigaw ako, pilit na nilalakasan ang boses ko kahit halos mabasag na iyon sa kaba. Sinabi ko sa kanila na hindi siya masama, na nakita ko mismo kung paano siya tumulong, kung paano siya mag-alaga ng mga sugatang hayop at kung paano niya ako tinulungan noon sa bundok. Pero ang mga salita ko ay tila hangin lang sa gitna ng kanilang galit. Mas lalo pang uminit ang ulo ng ilan sa kanila. May nagsabi na baka raw ako ang sunod niyang biniktima kaya ako nagkakaganyan. May nagsabi pa na baka raw nalason na ang isip ko. Hindi ko alam kung masasaktan ba ako o matatakot sa mga sinasabi nila. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Wala nang ibang magsasalita para sa matanda
kung hindi ako. Pinilit kong muling magsalita, pero bago pa ako makapagsimula, naramdaman kong may bahagyang paggalaw sa likod ko. Ang matanda, na kanina ay tahimik lang, ay dahan-dahang lumakad papunta sa harapan. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpakita ng galit. Tumigil siya sa gitna ng mga tao, sapat na lapit para marinig siya ng lahat. Tahimik ang naging paligid, kahit sandali lang. Parang kahit ang hangin ay napigil sa paggalaw. Doon siya nagsimulang magsalita. Mahina ang boses niya, pero malinaw. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaas ng tono, para lang siyang isang taong pagod na sa matagal na pananahimik. Sinabi niya na matagal na siyang nakatira sa bundok at hindi niya kailanman sinaktan ang kahit sino sa baryo. Aminado siyang may mga nawawalang hayop, pero hindi niya iyon kinuha. Sabi niya, madalas ay may mga mababangis na hayop sa gubat na kumukuha ng mga iyon at minsan pa nga ay sinusubukan niyang iligtas ang mga natitira. May ilan pa ring hindi naniniwala. May mga nagbubulungan, may mga nakakunot ang noo. Pero hindi siya tumigil. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalita at doon niya unti-unting ilahad ang kanyang nakaraan. Dati raw siyang nakatira sa baryo. Isa siyang manggagamot. Hindi man siya doktor, pero marunong siyang gumamit ng mga halamang gamot para sa iba't ibang sakit. Maraming lumalapit sa kanya noon para humingi ng tulong. Marami rin siyang natulungan. Pero isang araw, may isang batang hindi niya naagapan. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, namatay ang bata. At mula noon, nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. May ilan na nagsabing hindi sapat ang ginawa niya. May ilan na nagsabing siya ang may kasalanan. Hanggang sa may mga nagsimulang magbulong na baka may kakaiba raw sa kanya, na baka hindi normal ang kanyang mga ginagawa, na baka may koneksyon siya sa kung anong hindi nakikita ng iba. Unti-unting lumaki ang mga paratang hanggang sa dumating ang araw na kahit ang sarili niyang pamilya ay naapektuhan. Sabi niya, isang gabi, may nangyaring hindi niya makakalimutan. May mga taong dumating sa kanilang bahay, galit at puno ng takot. Hindi na niya sinabi kung anong eksaktong nangyari, pero sa mga mata niya, sapat na iyon para maunawaan ko na may tinding sakit na iniwan sa kanya ng mga alaala. Doon ko nakita ang unang patak ng luha sa kanyang mga mata. Sinabi niyang nawalan siya ng pamilya sa araw na iyon, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa galit at maling paniniwala ng mga tao. At mula noon, pinili niyang lumayo. Pinili niyang manirahan sa bundok, malayo sa mga taong minsang tinulungan niya, pero siya ring tumalikod sa kanya. Habang nagsasalita siya, unti-gunting tumahimik ang mga tao. Ang galit sa kanilang mukha ay napalitan ng pagkalito. May ilan na napayuko, may ilan na hindi makatingin sa kanya. Ang sigaw at pagbabanta kanina ay napalitan ng katahimikan na mabigat sa pakiramdam. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Napaiyak ako habang nakikinig sa kanya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng katotohanang matagal naming hindi alam. Ang matandang tinawag naming aswang ay isang taong nasaktan, iniwan at hinusgahan ng walang sapat na rason. Nang natapos siyang magsalita, wala na siyang ininagdag pa. Tahimik lang siyang tumayo, parang wala ng lakas para ipaglaban ng sarili. Parang tanggap na niya kung ano man ang magiging desisyon ng mga taong nasa harap niya. At sa sandaling iyon, ramdam ko ang pagbabago sa hangin. Hindi pa man nagsasalita ang mga tao, alam kong may nabago na sa kanilang mga puso. Ang tanong lang ay kung sapat ba para baguhin ang matagal nilang paniniwala. Matapos magsalita ang matanda, tila may kung anong bumagsak sa pagitan naming lahat. Isang bigat na hindi kayang buhatin ng kahit sino. Walang nagsalita agad. Ang mga lalaking kanina ay may hawak na sulo at kahoy ay unti-unting napayuko, parang hindi na sigurado sa kanilang ginagawa. Ang mga mata na puno ng galit ay napalitan ng pagkalito, at sa ilan, kitang-kita ang pagsisisi.
Ako, hindi ko na napigilan ang pag-iyak ko. Habang nakatingin ako sa matanda, pakiramdam ko ay ngayon ko lang talaga siya nakita. Hindi bilang isang kinatatakutang nilalang, kundi bilang isang taong nasaktan ng sobra. Isang taong napilitang lumayo dahil sa maling paghusga ng iba. Naalala ko ang bawat pagkakataon na umakyat ako sa bundok, ang bawat sandaling nakita ko siyang tumutulong sa mga hayop, ang bawat katahimikan na hindi ko noon maintindihan. Ngayon, malinaw na ang lahat. May isang matandang lalaki mula sa baryo ang dahan-dahang lumapit. Siya si Mang Selo, isa sa mga unang nagsabi na ang matanda ay isang aswang. Kita sa mukha niya ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi siya agad nagsalita. Ilang sandali siyang tumingin sa matanda bago siya napabuntong hininga. Sinabi niya na kung totoo ang lahat ng narinig nila, matagal na silang nagkamali. May ilan pa ring hindi agad makapaniwala. May mga nagbubulungan, tila piit na hinahanap kung may mali ba sa kwento ng matanda. Pero wala nang lakas ang kanilang mga salita. Hindi na iyon kasing tindi ng kaninang galit, para bang unti-unti nang nadudurog ang paniniwala nilang matagal nilang pinanghahawakan. Biglang may isang babaeng na umiyak. Siya ang ina ng batang may sakit. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Sinabi niyang kung may kahit konting katotohanan sa sinabi ng matanda, handa siyang humingi ng tawad. Hindi na niya alam kung sino ang dapat sisihin sa kalagayan ng kanyang anak. Ang alam lang niya, gusto niyang gumaling ang bata. Sa sandaling iyon, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito tungkol sa matanda. Hindi na lang ito tungkol sa maling akala ng baryo. Nandito na rin ang buhay ng isang batang walang kamalay-malay sa lahat ng nangyayari. Tumingin ako sa matanda, umaasang may sasabihin siya. Nakita kong napatingin din siya sa babae at sa sandaling iyon, may kung anong nagbago sa kanyang mukha. Hindi na iyon lungkot lang, may halong pag-aalala. Parang kahit gaano siya nasaktan noon, hindi pa rin niya kayang baliwalain ang paghihirap ng iba. Pero hindi siya agad nagsalita. Tahimik lang siyang nakatayo, parang nag-iisip. Ang buong baryo ay tila naghihintay sa magiging desisyon niya. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang tinatakbuhan ng takot, siya na ang inaasahan. Narinig ko ang sarili kong huminga ng malalim. Hindi ko alam kung bakit, pero parang alam ko na kung ano ang susunod na mangyayari. Ang matanda na matagal naming itinaboy, ngayon ay may pagkakataon na ipakita kung sino talaga siya. Unti-unti siyang lumapit sa ina ng bata. Hindi siya nagmamadali, pero ramdam ang bigat ng bawat hakbang niya. Paglapit niya, tumingin siya sa mga tao sa paligid, parang tinitimbang kung handa na ba talaga silang makinig at magtiwala. Wala nang sumigaw, wala nang tumutol. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naglaho ang imahe ng aswang sa harap ng mga tao. Ang natira na lang ay isang matandang lalaki na may kwento, sakit at kakayahang tumulong. At habang nakatayo ako roon, naramdaman kong ang lahat ng nangyayari ay parang isang pagbubukas. Isang pagkakataon para sa baryo namin na harapin ng katotohanan na matagal naming iniwas. Hindi pa tapos ang lahat, pero malinaw na may nagbago na. Ang tanong na lang na yon ay kung sapat ba ang pagbabagong iyon para itama ang mga pagkakamali ng nakaraan at kung handa ba ang lahat na tanggapin ang taong matagal nilang tinakwil. Matagal na katahimikan ng namayani matapos ang mga salitang binitiwan ng ina ng bata. Ramdam ko ang bigat ng bawat hininga ng mga taong nakapaligid sa amin. Lahat ay tila naghihintay, umaasa at natatakot sa parehong pagkakataon. Nakatingin ang lahat sa matanda, parang siya na lang ang may hawak ng susunod na mangyayari. Dahan-dahan siyang lumapit pa sa babae. Hindi siya nagpakita ng galit o sama ng loob, kahit malinaw na siya ang pinagbuntunan ng takot at galit ng mga tao kanina lang. Sa halip, ang nakita ko sa kanyang muka ay pag-aalala. Isang uri ng malasakit na hindi ko inaasahang makikita mula sa isang taong matagal na naming tinakwil. Mahina siyang nagsalita, halos pabulong, pero sapat para marinig ng mga taong malapit. Sinabi niyang hindi niya kayang tanggihan ng isang batang nangangailangan ng tulong. Hindi raw niya kayang pabayaan kahit na ang mga taong iyon ang minsang tumalikod sa kanya.
Sa sandaling iyon, parang may kung anong bumitaw sa dibdib ko. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng lahat, pipiliin pa rin niyang tumulong. May ilang nagkatinginan sa mga tao, parang hindi makapaniwala sa narinig nila. Ang ilan naman ay napayuko, tila nahihiya sa kanilang ginawa. Ang iba naman ay nanatiling tahimik pero hindi nagalit ang nakikita ko sa kanilang mga muka. Unti-unting napapalitan iyon ng pag-asa. Hindi na nag-aksaya ng oras ang matanda. Bumalik siya sa loob ng kanyang kubo at lumabas na may dalang maliit na supot na puno ng mga pinatuyong dahon at ugat. Kinuha niya ang ilan doon at inilagay sa isang lumang lalagyan. Mabilis pero maingat ang kanyang mga galaw. Parang matagal na niyang ginagawa ang ganitong bagay. Tumingin siya sa akin sandali at sa simpleng tingin na yon, parang may ipinapahiwatig siya. Hindi ko man maintindihan ng buo pero naramdaman kong gusto niyang sumama ako. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumabi ako sa kanya at sabay kaming nagsimulang bumaba ng bundok kasama ang ilang tao mula sa baryo. Habang naglalakad kami pababa, ramdam ko ang tensyon sa paligid. Walang nagsasalita. Ang mga taong kanina ay puno ng galit ay ngayon tahimik na sumusunod sa likod namin. Ang mga sulo na hawak nila ay tila na walaming silbi, parang hindi na bagay sa sitwasyon. Ang bawat hakbang ay mabigat, parang may kasamang pagsisisi na hindi pa kayang ipahayag ng salita. Pagdating namin sa baryo, agad kaming sinalubong ng mas maraming tao. Nakahiga ang bata sa isang banig, pawis na pawis at tila hirap na hirap sa paghinga. Nakita ko ang takot sa muka ng kanyang ina habang hawak niya ang kamay ng anak. Nang makita niya ang matanda, parang may halong pag-asa at hiya ang kanyang mga mata. Lumapit ang matanda sa bata ng walang pag-aalinlangan. Umupo siya sa tabi nito at sinimulang suriin ang kanyang kalagayan. Hinawakan niya ang noo ng bata, pinakinggan ang paghinga niya, at tinignan ang mga mata nito. Tahimik ang buong paligid, parang walang gustong gumalaw o magsalita habang ginagawa niya iyon. Pagkatapos, inilabas niya ang mga halamong dala niya. Dinurog niya ang ilan doon gamit ang maliit na bato. Hinaluan ng kaunting tubig at ginawa itong parang paste. Maingat niyang inilagay iyon sa noo at dibdib ng bata. May mga sandali na may binubulong siya habang ginagawa iyon. Hindi ko maintindihan kung ano, pero parang bahagi iyon ng kanyang paraan. Habang tumatagal, ramdam ko ang kaba ng lahat. Walang sigurado kung gagana ang ginagawa niya, pero walang sumalita ng duda. Lahat ay tahimik na umaasa. Ilang oras ang lumipas pero tila ba saglit lang iyon sa pakiramdam ko. Unti-unti napansin ko ang pagbabago sa bata. Bumagal ang kanyang paghinga at ang init ng kanyang katawan ay tila unti-unting bumababa. Ang ina niya ay napahawak sa bibig, tila hindi makapaniwala sa nakikita niya. May isang matandang babae ang lumapit at hinawakan ng noo ng bata. Sinabi niyang lumalamig na raw ito. Doon nagsimulang magbulungan ng mga tao, pero hindi na iyon puno ng takot, kundi ng pag-asa at paghanga. Tumayo ang matanda matapos gawin ang lahat. Wala siyang sinabi, parang alam na niyang nagawa na ang kailangan niyang gawin. Pero bago siya tuluyang tumalikod, hinawakan ng ina ng bata ang kanyang kamay. Nanginginig ito habang nagpapasalamat at sa unang pagkakataon, narinig ko ang salitang iyon para sa kanya. Salamat. Sa simpleng salitang iyon, parang may nabasag sa pagitan ng matanda at ng baryo. Isang pader na matagal itinayo ng takot at maling paniniwala. At habang nakatingin ako sa esenang iyon, alam kong hindi na maibabalik ang dating pananaw ng mga tao. Dahil sa gabing iyon, hindi na nila nakikita ang matanda bilang isang aswang, kundi bilang isang taong nagligtas ng buhay kahit pa siya ang minsang itinabo nila. Hindi agad nagsialisa ng mga tao matapos gumaling ang bata. Parang may kung anong pumipigil sa kanila na basta na lang bumalik sa dati nilang ginagawa. Nakatingin lang sila sa matanda, hindi na may halong takot, kundi may kasamang paggalang at hiya. Ang mga kamay na kanina ay handang manakit ay ngayon nakalaylay na lang sa kanilang mga tagiliran, parang hindi na alam kung saan ilalagay. Ang ina ng bata ay patuloy na umiiyak habang hawak ang kamay ng kanyang anak, pero hindi na iyon iyak ng takot.
Iyon ay iyak ng pasasalamat at pagsisisi. Hindi niya binitiwan ang kamay ng matanda, parang natatakot na baka mawala ito kung papakawalan niya. Paulit-ulit siyang nagsasalita, humihingi ng tawad sa mga salitang hindi niya na maayos mabuo dahil sa sobrang emosyon. Unti-unting lumapit ang iba pang tao. Isa-isa silang nagsimulang magsalita. May mga lalaking kanina ay nangunguna sa pag-akyat sa bundok na ngayon nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo sa matanda. Humingi sila ng tawad sa kanilang ginawa, sa mga sinabi nila, at sa matagal na panahon na hinayaan nilang manatili ang maling paniniwala. Hindi na sila sumisigaw, hindi na sila galit. Ang naririnig ko na lang ay mga paumanhin na puno ng bigat. Si Mang Selo, na isa sa pinakaunang naniwala sa kwento ng aswang, ay lumapit din. Mabagal ang kanyang mga hakbang, parang mabigat ang bawat isa. Tumigil siya sa harap ng matanda at ilang sandaling hindi nagsalita. Nakatingin lang siya, parang hinahanap ang tamang salita. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ramdam ang panginginig sa kanyang boses. Inanin niyang nagkamali siya, na hinusgahan nila ang matanda nang hindi man lang sinusubukang kilalanin. Sinabi niyang matagal na sana silang natutulungan kung hindi sila nagpatalo sa takot. Tahimik lang ang matanda habang pinakikinggan ng lahat. Wala siyang sinabing kahit ano sa mga paumanhin na iyon. Hindi niya pinagalitan ng mga tao. Hindi rin niya ipinakita na gusto niyang manumbat. Nakatingin lang siya sa kanila, parang pinapakinggan ng bawat salita. Pero hindi niya ipinaparamdam kung ano ang nasa isip niya. Sa gitna ng lahat, napansin ko ang mga mata niya. Wala na ang lungkot na nakita ko noon sa bundok, pero hindi rin iyon ganap na saya. Parang may kapayapaan, pero may kasamang pagod. Isang pagod na dulot ng mahabang panahon ng pananahimik at pag-iisa. Para bang kahit na nagbago na ang tingin ng mga tao sa kanya, hindi na basta mabubura ang lahat ng nangyari. May isang batang lalaki ang lumapit sa kanya, dahan-dahan parang nag-aalinlangan. Hawak nito ang kamay ng kanyang ina, pero pilit na lumalapit. Nang makarating siya sa harap ng matanda, ngumiti siya ng mahina. Doon ko nakita ang isang bagay na matagal nang nawawala sa baryo, ang kawalan ng takot. Ang simpleng pagtanggap ng isang bata na walang bahid ng paghuhusga. Napangiti rin ang matanda, bahagya lang, pero sapat para makita ng lahat. Sa sandaling iyon, parang tuluyan nang nabasag ang pader na matagal nang naghihiwalay sa anya at sa baryo. Hindi na siya ang nilalang na kinatatakutan, isa na siyang bahagi ng komunidad na matagal na niyang iniwasan. May ilan na nag-alok na tulungan siyang bumalik sa baryo. May nagsabi na hindi na niya kailangang manatili mag-isa sa bundok, pero umiling lang siya ng marahan. Hindi siya nagsalita, pero sa kanyang mga mata, parang malinaw ang sagot. Hindi na iyon ang lugar niya. Kahit nagbago na ang tingin ng mga tao sa kanya, hindi ganoon tadaliang bumalik sa kung saan siya nasaktan. Unti-unting simulang nagsiuwian ng mga tao. Hindi na sila nag-uusap ng malakas tulad ng dati. Tahimik lang, parang may iniisip ang bawat isa. Ang mga mukha na dati ay puno ng takot ay ngayon tila naglalaman ng pagninilay. Alam kong sa gabing iyon, marami ang hindi makakatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa konsensya. Naiwan ako sa tabi ng matanda. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Gusto kong magpasalamat, pero pakiramdam ko ay hindi sapat ang salita para doon. Tumingin siya sa akin at sa simpleng tingin na iyon, parang naiintindihan niya ang lahat ng gusto kong ipahiwatig. Tahimik kaming naglakad pabalik sa direksyon ng bundok. Wala kaming sinabi, pero hindi iyon awkward na katahimikan. Para bang sapat na ang presensya namin sa isa't isa. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang pagbabago. Hindi lang sa baryo, kundi sa sarili ko rin. Alam kong hindi na maibabalik ang dati. Ang matandang tinawag naming aswang ay ngayoy kilala na bilang isang taong may kabutihan at kakayahang tumulong. Pero higit pa roon, naiwan sa amin ng isang aral na hindi basta-basta mawawala.
At habang paakyat kami muli sa bundok, alam kong ang gabing iyon ay simula pa lang ng pagbabago na matagal na naming kailangan. Mula ng gabing iyon, hindi na muling naging pareho ang baryo namin. Tahimik pa rin ang paligid, simple pa rin ang pamumuhay, pero may malaking nabago sa paraan ng pagtingin ng mga tao. Ang matandang dati nilang kinatatakutan ay hindi na tinatawag na aswang. Sa halip, kapag nababanggit siya, may halong paggalang na sa tono ng kanilang mga salita. May ilan pang ang tinatawag na siyang manggagamot at may iba na nagsasabing siya raw ang tunay na tagapagligtas ng baryo. Pero kahit ganon, hindi bumaba ang matanda para manatili sa amin. Pinili pa rin niyang bumalik sa kanyang kubo sa gilid ng bundok. Maraming nagtangkang hikayatin siyang lumipat. Inalok siya ng matitirhan, pagkain at tulong. Pero sa bawat pagkasataon, tahimik lang siyang umiling. Hindi niya kailangang magsalita para maintindihan namin na ang bundok na ang naging tahanan niya. Hindi lang sa pisikal, kundi sa puso na rin. Ako, patuloy ko siyang dinadalaw, pero hindi na tulad ng dati na patago. Ngayon, alam na ng nanay ko at ng iba pang tao na pumupunta ako sa kanya. At sa halip na pigilan ako, hinahayaan na nila. Minsan pa nga, may ipinadadala silang pagkain o kung anong kailangan niya. Hindi man nila kayang bawiin ang nakaraan, sinusubukan nilang ipakita ang pagbabagong natutunan nila. Sa tuwing umaakyat ako sa bundok, pareho pa rin ang tanawin. Tahimik, malamig ang hangin, at puno ng mga tunog ng kalikasan. Pero iba na ang pakiramdam ko. Hindi na ako umaakyat na may takot. Umaakyat ako na may paggalang at pag-unawa. Sa bawat hakbang, naaalala ko kung paano nagsimula ang lahat. Ang takot, ang maling paniniwala, at ang unti-unting pagbukas ng katotohanan. Pagdating ko sa kubo niya, madalas ay abala siya sa kanyang mga ginagawa. Minsan ay may inaalagaan na naman siyang hayop, minsan ay naghahanda ng mga halamang gamot. Hindi pa rin siya palasalita, pero hindi na rin niya kailangang magsalita para maramdaman ang pagtanggap niya sa presensya ko. Sa simpleng pagtingin niya, sapat na iyon para malaman kong okay lang na nanroon ako. May mga pagkakataon na nauupo lang kami sa labas ng kubo. Tahimik, nakatingin sa malayo, hindi namin kailangang punuin ng salita ang oras. Parang sa katahimikan na iyon, mas malinaw naming naririnig ang mga bagay na hindi kayang ipahayag ng salita. Ang paghilom, ang pagtanggap, at ang kapayapaan. Minsan, tinanong ko siya kung hindi ba siya nalulungkot na hindi siya nakatira sa baryo. Hindi siya agad sumagot. Matagal siyang nakatingin sa malayo bago siya bahagyang ngumiti. Sinagi niya na sanay na raw siya sa katahimikan at doon niya natutunan ng maraming bagay. Hindi man niya sinabi ng direkta, ramdam ko na pinili niya ang lugar na iyon hindi dahil gusto niyang mapalayo, kundi dahil doon niya nahanap ang sarili niya matapos ang lahat ng nangyari. Habang tumatagal, mas lalo kong nauunawaan ang aral na iniwan niya sa akin. Hindi lahat ng kinatatakutan ay masama. Minsan ang mga taong tinataboy natin ang siyang may pinakamalalim na sugat. At kung minsan, sila pa ang may kakayahang tumulong sa atin kapag tayo ang nangangailangan. Sa baryo, naging iba na rin ang mga tao. Hindi na sila agad humuhusga sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Natuto silang magtanong, makinig, at unawain bago magdesisyon. Hindi man perpekto ang pagbabago, pero sapat na iyon para makita na may natutunan sila sa nangyari. May mga bata na mayon na hindi na natatakot sa bundok. Ang halip, kinukwento na lang sa kanila ang tungkol sa matanda bilang isang taong tumulong sa baryo. Hindi bilang isang aswang, kundi bilang isang paalala na hindi lahat ng naririnig ay totoo. At ako, dala ko ang kwentong ito habang ako ay tumatanda. Hindi ko ito kinukwento para takutin ng iba, kundi para ipaalala na may mga bagay na hindi natin agad nakikita, na may mga kwento sa likod ng bawat tao na kailangan munang pakinggan bago husgahan. Sa tuwing naaalala ko ang unang araw na nakita ko siya sa bundok, napapangiti ako. Dahil kung hindi ako umakyat noon, kung hindi ko hinayaan ang sarili kong magtanong, baka hanggang na yon ay naniniwala pa rin ako sa takot na walang basehan. At sa huli, ang matandang minsang tinawag naming aswang
ang siyang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay, na ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa itsura o sa kwento ng iba, kundi sa mga ginagawa ng isang tao kahit walang nakakakita.